Hi! Ako yung kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Sa mga taga Middle East na nagtatanong sa akin kung pwede ba makapag-apply sila habang nasa Middle East pa para pagdating daw nila sa Pilipinas may employer na sila dahil ayaw nila na magtambay ng matagal sa Pilipinas. Ito po ang aking sagot kung bakit hindi pwede mag-apply ang taga Middle East habang nasa Middle East kayo guys. Hindi po ako tumatanggap ng mga aplikante na nagpapatulong sa akin na i-refer sa agency na aking nire-refer sa inyo kasi ito po ang sagot ng agency. Alam ko meron na talaga akong video nito pero marami pa rin sa inyo ang hindi nakapanood nun. Uulitin ko ang aking mga sagot. Una, bakit ayaw ng agency tanggapin yung mga aplikante or nasa Middle East pa? Dapat kasi nasa Pilipinas na ang aplikante dahil ang sabi ng agency sa akin na kapag kayo ay nagka-employer na, halimbawa nag-apply kayo sa Middle East pa, tapos papauwi na kayo mga ilang linggo na lang or ilang buwan pa, hindi nila tatanggapin yun dahil mahirap po daw umuwi bigla-bigla. Halimbawa nakapag-apply na kayo at mayroong nagkagusto ng employer sa inyo, ang process po guys ay sa Pilipinas mismo talaga, sa tie-up agency. Doon kayo mag-process ng inyong mga papers. Wala po sa Middle East. Walang agency na mag-aasikaso ng mga papers ninyo sa Middle East. Kaya kailangan talagang umuwi ng Pilipinas. Dapat ang aplikante ay nasa Pilipinas na talaga kasi kapag napili kayo ng employers at na-hired talaga kayo, kailangan ninyong mag-process sa tie-up agency. Kailangan mo talagang pumirma ng kontrata, mag-process na iyong mga documents dyan mismo sa tie-up agency ng Pilipinas. Kasi kapag nagkaroon kayo ng employers, alam ko or alam talaga namin na napakahirap umuwi. Kung galing kayo dyan sa Middle East or saan ba kayong bansa naroroon na gusto niyo mag-apply muna bago umuwi ng Pilipinas. Ang hirap po guys, hindi po basta-basta kayo makauwi ng Pilipinas kagaya dyan sa Middle East. Ewan ko ba kung makakauwi kayo bigla-biglaan kung nagkaroon kayo ng employers. Diba sayang po ang inyong effort, ang inyong paghihirap na mag-study para lang makapasa sa inyong broker's interview and employer's interview. Kaya dapat nasa Pilipinas ang aplikante dahil once na matanggap kayo or ma-hire kayo ni employers, 1 week or 2 weeks ang iyong pag-aantay para makapag-start ka ng process sa tie-up agency. Kailangan mo po mag-report sa agency kapag ikaw ay naka-receive ng message galing dito sa agency ng Hong Kong na mag-report ka na. Kasi kapag hindi ka makapag-report ka agad, meron pong expiration ang job offer ni employer. So makakancel po iyon kapag hindi ka makapag-report ka agad. So yun po ang dahilan kung bakit ayaw nila na mag-entertain ng mga aplikante galing sa Middle East kasi mayroon pong expiration ang job offer na yon. At guys, alam naman natin na walang kasiguraduhan talaga ang pag-a-apply, kaya yun ang ginagawa ninyo na habang nasa Middle East kayo, kailangan ninyo mag-apply para pagdating ninyo sa Pilipinas, meron na kayong employers. Pero mali po yun, ang ganyang mindset. Kailangan talaga natin, kapag nag-a-apply tayo, kailangan natin magtiis, magtiyaga, kasi hindi naman talaga natin alam kung kailan tayo magka-employer. So sa lahat ng mga nagtatanong kung bakit o kung pwede ba silang mag-apply kung nasa Middle East pa sila, yan na po, sana naintindihan ninyo ang aking explanation kasi masasayang lang talaga ang inyong mga effort. Kasi nga, hindi naman kasi pareho ang Middle East dito sa Hong Kong na merong 1 month notice or pwede kang makapag-break contract. Iwan ko kung paano kayo makakaalis bigla-bigla or paano kayo magpaalam kung payagan ba kayo ng mga employers dyan sa inyong dyan sa Middle East, payagan ba kayo ng inyong mga amo na uuwi, di ba? Mahirap po mag-risk, mag-take ng risk sa mga trabaho ninyo. Kaya kapag kayo ay gusto talaga mag-apply dito sa Hong Kong, nasa Pilipinas na sana kayo. At okay lang yan guys, tatambay man kayo sa Pilipinas na matagal, ganyan talaga ang buhay, kailangan talaga natin magtiyaga. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag mag-apply kayo, mas okay yung direct hire, yung dito mismo agency sa Hong Kong. Marami namang agency din dito na tumatanggap ng mga direct hire. Kasi ang advantage ninyo kapag nag-apply kayo direct dito sa Hong Kong, mga agency dito sa Hong Kong, hindi ninyo nasosurrender ang inyong passport kasi ang hinihingi lang naman talaga ng mga taga-agency dito, ang passport ninyo, copy of your passport. Pero kapag sa Pilipinas kayo mag-apply direct, kinukuha nila ang inyong passport. May chance na hindi na kayo makaka-apply sa ibang agency kasi kapag mag-direct kayo dyan sa Manila, mag-apply, kukunin talaga nila ang inyong passport. Yun po, passport po talaga ang pinakaunang requirements nila. Kaya kapag yun, hindi ninyo hawak ang inyong
inyong passport guys, hindi na kayo makaka-apply sa ibang agency. At mag-antay kayo kung kailan kayo magkaroon ng employers doon sa agency na inyong a-applyan. Kasi nga, wala na kayong hawak na passport, hindi na kayo makapag-apply sa iba. And mahirap mag-cancel ang inyong application at withdrawin ang inyong mga passport dahil may mga agency dyan sa Pilipinas, ranas ko yan, na kapag withdrawin ninyo ang inyong passport, gusto na ninyong mag-apply sa iba dahil natagalan nga kayo nagkaroon ng employers, hindi na kayo makaantay dahil nga wala na tayong pera dyan sa Pilipinas, kailangan na natin lumipat sa ibang agency, hindi tayo makapag-apply dahil nga wala tayong passport. Kaya bago natin ma-withdraw ang ating passport dyan, kailangan natin magbayad. Alam ko yan dahil nangyari yan sa akin dati, natagalan talaga ako, hindi na ako makapag-antay. So, ang sabi ng agency, magbabayad ako sa ganitong halaga. Wala po akong pera pambayad ng ganyang halaga. Ang ginawa ko, tips lang ha, gumana ito sa akin, bahala kayo kung susundin ninyo o hindi. Basta bago ako nag-isip na withdrawin, bago ako pumunta dyan sa agency, doon sa ibang agency yun ha, kasi nakatatlong agency ako dyan sa Pilipinas, bago ako napunta dito sa direct hire na agency, sa agency na nire-refer ko sa inyo. Ang ginawa ko, nag-isip ako ng drama. Ang ginawa ko, sinabi ko na cancel ko na ang aking application, hindi na matutuloy ako mag-abroad kasi ikakasal na ako, uuwi ako sa probinsya. O wala silang magawa, kinongratulate pa nga nila ako. Di ba guys, gumana yun sa akin. Hindi ako nakabayad ng 2,000 ata yung singil sa akin. Ang dami ko na nagasto sa mga agency dyan sa Pilipinas. Kaya mas okay, mas advantage kung mag-apply kayo dito mismo sa mga agency sa Hong Kong. Kasi hindi nila hawakan. Of course, hindi mo naman mapapadala ang iyong passport. So, copy of your passport lang ang kailangan nila. Kaya make sure guys, or hanap-hanap kayo ng mga agency. Kapag nandito, nasa Pilipinas na kayo, maghanap kayo ng mga agency na nandito sa Hong Kong. Kasi kapag nasa Pilipinas kayo, mag-apply mismo sa mga agency dyan, direct dyan sa agency sa Pilipinas, ay wala pa kayong employers, gumastos na kayo. Kapag dito kayo sa Hong Kong nag-apply, may employers na kayo, saka kayo mag-umpisa, gagastos. At meron akong good news, ang mga ex-abroad, wala pong bayad sa training at saka sa medical. So halos free na lahat ang processing. At bayad na rin ni employers ang inyong ticket papunta dito sa Hong Kong. Kaya yung mga nagtatanong pala bago ko makalimutan, paano sila yung mga nasa Visayas, Mindanao? Sagot ba ni agency ang ticket? Guys, gusto kong ipaliwanag sa inyo na ang libre lang, ang bayad lang ni employers ay yung pag-process ninyo, medical, TESDA, at saka yung ticket ninyo. Pero yung mga personal na pangangailangan, personal expenses ay sa inyo na po yan. Hindi po yan sagot ni agency. Kasi kung ano lang yung binayaran ni employers, yun lang po ang ililibre sa inyo kung tutuusin. So, yung mga nasa Visayas at saka Mindanao, mag-provide po kayo ng pamasahe ninyo papuntang Manila kasi hindi po nila sagot at wala pong accommodation ang agency na ipoprovide sa inyo. Kung meron man, kailangan ninyo magbayad siguro per day. Hindi ko alam kung magkano. Basta, magtanong-tanong lang kayo kung nagkaroon kayo ng employers at itanong ninyo ang handle, yung hahawak sa inyo dyan sa tie-up agency kung paano kayo. At saka guys, napakaswerte lang talaga yung mga ex-abroad na nakatira sa Manila kasi halos lahat na nga wala silang gagastusin.